Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lang. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Delivery! Mariose! Maricel Is that box Bautista really mine? Morelos Surprise! at si Miss Why are Betty you inside Atilan the mula box? po sa Singapore. There's nothing I All the won't way do from for you. Singapore. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Okay. The loan for So, your business, itong tuition, verified, personal itong form, needs, ito and yung more. gagamitin Borrow up to 90% nung, of your savings. complainant. No processing Okay. fee and So, get fast approval. kailangan So ba- you should... Apply now ang for the mag-i-split Pag-ibig Fund nito, MPL via Virtual Kailangan notarized na Pag-ibig. abogado o may form na sa inyo sa opisina ninyo? Actually po, Ito hindi naman po ang required Presidential Broadcast Service ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Gabay mo sa gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome po sa isa na namang episode ng Housing Rights with 8SAC. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service at of course, ng ating Human Settlements Adjudication Commission o 8SAC. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service po ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin sa ating Master Control si Mr. Milo Jonella, sa ating Wirecast si Hero, and of course ang ating Executive Producer and
main coordinator point person ng programang ito dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Mr. Erwin Peñano. And of course, tayo po ay nagbibigay po guys sa ating mga opisyal, ng ating mga nangunguna sa ating Human Settlements and Adjudication Commission. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa iba't ibang mga digital at online platforms. Sa inyo pong Facebook broadcast, kami po inyo pwedeng masubaybayan live. Sa inyong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po tayo at napapanood sa iba't ibang mga regional or provincial stations sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Yan po yung Luzon, Visayas, at Mindanao. And of course, napapakinggan din tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At syempre, hindi naman magpapahuli. Mapapakinggan din po ninyo sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio app sa inyong mga cellphones. Alright? So, ngayon po sa episode na ito, napaka interesting ulit ng ating pag-uusapan sapagkat ito ay may kinalaman sa mga verified complaints. Ano po? Kung ano ba ang ibig sabihin ng verified complaints, paano ba pinoproseso ito mga verified complaints na ito. So malalaman po natin yan. Kasama po natin ngayon ang mula sa HSAC, si Attorney Nikki Albert Tarukan, Attorney 4 ng Legal Services ng HSAC. Magandang umaga po Attorney Nikki at welcome po sa episode na ito ng Housing Rights with HSAC ngayong araw. Maraming salamat po, Sir Ray. Sa ngalan po ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, sa ilalim po ng pamumuno ng aming Executive Commissioner na si Avelino D. Tolentino III, nagpapasalamat po kami at andito po kami ngayon. Nagpapasalamat kami sa mga viewers din, sa mga listeners natin at na patuloy po na sumusubaybay dito po sa aming munting programa. So, tama po kayo. Ito po ay isang episode ulit ng pagpapakilala ulit ng HSAC. At hopefully po, sana sa mga masasabi ko ngayon ay mas maintindihan po ng mga tao ang mandato ng HSAC. Hopefully, mas mag-guide sila sa pag-file ng complaint sa aming ahensya. Kaya lang po, nais ko lang din pong ipaalala sa ating mga viewers na lahat po ng mga pag-uusapan dito ay magsisilbing guide lang sapagkat iba-iba naman po ang circumstansya ng mga kaso na ipina-file natin sa HSAC and lahat po ito case-to-case basis lang. However, rest assured na pag nag-file po kayo ng complaint, the HSAC will try its best po para i-adjudicate po ang inyong mga reklamo na nababatay po sa batas. So, yun lang po. Ayan, okay. So, ayan, malinaw na malinaw kung ano yung tatahakin nating discussion ngayong araw na ito. Pero bago ako dumako dun sa kabuuan ng ating pag-uusapan, Attorney Nikki, para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, pag sinabi nating verified complaint, ano ba ibig sabihin ng verified complaint? So, ang verified complaint po under sa konteksto po ng 2025 rules ng HSAC, ito po yung formal na reklamo na iniaain ng isang na nagsasampa ng kaso laban sa isang developer, homeowners association, or sa members po ng board or kahit na sino pong individual, depende po sa nature ng kaso. Mahalaga po ang paghahain ng verified complaint sapagkat ito po ang nagsa-start ng full-blown case. Ibig sabihin po, kapag po nakapag-file na po ng verified complaint ang ating litigante sa HSAC at nakita po ng HSAC na maayos po yung complaint niya, nag-comply po siya dun sa 2025 rules, then magsisimula na po yung rollout ng kaso. So, okay. Ito yung mga complaints na pina-file ng mga homeowners association. Yes po. Ng mga members ng HOA laban sa mga, sabihin natin, mga HOA board of directors. Ano po? Okay. So, anong laman nitong complaint na to? At gaano to kahalaga na ma-fill upan ng maayos para ito maging, sabihin natin, quote-unquote, verified complaint talaga?
So sa verified complaint po, nakasaad po doon kung saan po yung jurisdiction ng RAB, kung saan po na-file yung complaint. Nandoon po kung sino yung nagpa-file, sino yung pina-filean, at ano po yung mga solusyon na gustong makamit nung nag-file ng kaso sa HSAC. Syempre po, para po maituring natin siya na verified complaint, kailangan po, para maging verified siya, kailangan po mag-execute ng affidavit ng ating magpa-file ng complaint. Kailangan po nakalagay doon sa affidavit na lahat ng mga aligasyon doon sa kanyang complaint ay pinatotohanan niya at base sa kanyang personal na knowledge at hindi lang sa kahaka. And at the same time din po, kailangan din po natin samahan ng certification of non-forum shopping yung ating complaint para po ito ay tanggapin ng HSAC. Ano naman po yung certificate of non-forum shopping? Ito pong certificate na ito ay isang sertifikasyon na nagsasabi na walang same na kaso na na-file sa kahit na ano pong korte o sa kahit na anong ahensya ng gobyerno. Apo. So yun yung importansya ng walang forum shopping Yes po, opo. na para sigurado na teka, sa dami-dami ng korte na pinag ano mo, ang dami na nito, parang ganito. Yes po. Parang nagfi-fishing ka na, di ba? Opo. Parang gano'n, ano? Opo. Yun yung talagang ibig sabihin ng no forum shopping. Opo. Ayun. Okay, pero alam mo tinitignan ko itong form ito yung form ng verified complaint kung nakikita ng ating mga taga-subaybay. And speaking of mga taga-subaybay, good morning pala. Sa Radyo Pilipinas Hingoog. Uy, nakatutok sa ating kagad ng ating Radyo Pilipinas Hingoog. And of course sila Maricel Bautista Correos. Ayan. At si Miss Betty Atinan mula po sa Singapore. Ba? All the way from Singapore nakatutok sa atin. Attorney Nikki. Okay. So, itong verified, itong form, ito yung gagamitin ng complainant. Opo. Okay? So, kailangan ba mag-execute nito, kailangan notarized na abogado o may form na sa inyo sa opisina ninyo sa HSAC? Actually po, hindi naman po required magkaroon ng abogado kapag po kayo ay magpa-file ng verified complaint sa HSAC. In fact, meron po tayo mga forms nga po gaya po ng ipinakita ni Sir Ray. Yan pong forms na yan ay available po sa ating website. Pwede po ma-download. And then, fill-upan nyo lang po siya kung ano po yung mga kailangan na details dyan. Pagkatapos po, ipapanotaryo ninyo po. Tapos, pwede nyo na po siya ma-file. Pero kung meron naman po kayong abogado, of course, hindi naman po kayo precluded na kumuha. Pwede rin po kayong gumawa ng sarili ninyong complaint. So, ibig sabihin, alimbawa ako, isa akong ordinaryong homeowner at gusto kong mag-file ng complaint. Punta ako sa main office sa HSAC o sa RAB, kung saan may pinakamalapit na regional office ng HSAC. Gusto kong mag-complain, sabihin ko doon sa mga taga-HSAC. Bibigyan nila ako nito. Yes po, pwede rin bibigyan po. nila. Yes po, Ayun. pwede rin po kayong bigyan yan. And pwede nyo rin po, before pa po kayo makapunta mismo ng Regional Adjudication Branch, pwede nyo na po siya fill-upan para po pagdating nyo doon, at pwede nyo na po i-download online yung form doon po sa aming website. And then pagkatapos po, pag na-fill-upan nyo na, pagdating nyo po doon, iaabot nyo na lang po. Iaabot na lang. Okay, sige. So, tinitingnan muna ito ng HSAC. Itong nilalagay nila. Paano? Yes po. Paano kumbaga ina-assess ng HSAC ang isang verified complaint? Opo. Kung ano naman po, kung ang mangyayari po niyan, titignan po ng Regional Adjudication Branch iyang verified complaint ninyo kung nagko-comply po siya sa mga sinabi ko po kanina, like kung meron po ba siyang attachment ng verification po, at the same time certificate of non-forum shopping. Of course, kailangan din po natin i-attach sa ating verified complaint yung mga ebidensya natin. Yung po yung magpapatunay ng mga aligasyon na nilagay natin sa ating complaint. If ever din po, kung kayo po ay representative ng isang tao or representative po kayo ng asosasyon, kailangan po natin yung pinaka-common na alam ng mga tao, yung special power of attorney po. Ibig sabihin nun, ino-authorize kayo na mag-file po ng complaint on behalf sa mga tao na ito. Kung sa Homeowners Association naman po, kailangan po ng board resolution or corporate secretary certificate para po sinasabi doon na ino-authorize kayo ng Homeowners Association na mag-file ng complaint. Kung kayo naman po ay HOA din, part din po kayo ng HOA, kailangan din po nyo mag-submit ng affidavit na ito ay dumaan sa inyong grievance committee or election committee. Okay. Sapagkat doon na makikita na before kayo dumulog sa aming tanggapan ay naidulog nyo na yan doon sa pinakamababa na
magpulong muna. Mhm. Pagkatapos po nun, kapag po nakakuha na kayo ng certification doon, pwede nyo po i-attach yun and saka po kayo mag-file ng complaint. Kung hindi naman po kayo ma-issuehan or hindi po kayo ini-issuehan, ay pwede po kayo mag-execute ng affidavit sa inyo na, lumapit po kayo sa grievance committee or election committee bago po kayo mag-file ng kaso sa ISAC. Alright, Attorney Nikki, balikan ko lang ha, para lang maintindihan ng ating mga kababayan. Okay, so halimbawa isang homeowner associate member ng isang HOA nagkaroon ng problema, 'di ba, sa election, 'di ba, sa isang proseso ng election. Hypothetical ito doon sa mga nakikinig sa atin. Nagkaroon siya ng problema doon sa election, tapos dinulog niya sa election committee, sa grievance committee ng homeowners association, hindi inaksyonan. Yun, pwede na ako mag-file nito. Ganito. Pag hindi po inaksyonan, pwede po kayo mag-execute ng affidavit na hindi po inaksyonan yun, and then yun po yung gagawin yung attachment pag final nyo po yung kaso po sa amin. Kung inaksyonan pero hindi ka satisfied doon sa naging aksyon, ano ngayon ang susunod na Kung hakbang? inaksyonan po, issue naman po kayo ng certification na dumaan yun sa grievance committee at hindi na-actionan siya. Tapos yung ano po, if hindi po kayo satisfied doon, pwede nyo rin po siya iakyat in the same way po sa aming tanggap. So, kailangan, Attorney Nikki, na attach doon yung certification ng election committee o ng grievance committee Yes po. sa complaint, ano? Opo. Ayun, okay, sige. Kumbaga sa barangay level, pag may hindi pagkakaunawaan sa magkakapitbahay, dinadaan muna sa barangay. Opo. Pag hindi na-resolve ng barangay, tsaka inaakyat sa korte. Opo, Oo, opo. ganoon. Okay, sige po. Anyway, pero magbabalik po kami ha. Maganda yung usapan namin ni Attorney Nikki sa pagpapatuloy nitong ano nga ba itong verified complaint, gaano ito kahalaga at ano yung mga proseso na pagdaraanan nito. Magbabalik po kami, balipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot kaya at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Tuloy na sumusubaybay sa ating programang Housing Rights with HSAC dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service, and of course this program is in collaboration with the Human Settlements Adjudication Commission. At pinag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay ang verified complaint. How to file a verified complaint, ano ba nilalaman ng isang verified complaint, paano ba ito pilapan, at ano yung mga proseso na dapat nitong pagdaanan. Kasama pa rin po natin mula sa HSAC si Attorney Nikki Albert Tarucan, Attorney for ng Legal Service ng HSAC. Magandang umagang muli, o magandang araw muli, Attorney Nikki. Magandang araw po ulit, Mr. Ray. Alright, sige. Pinag-uusapan natin kanina, so halos na-discuss natin yung paano, kung ano itong verified complaint, ano nilalaman ng verified complaint, paano mag-fill up ng verified complaint, at nalaman natin, it doesn't have necessarily to be notarized pala, no? Diba? So, okay. Ang tanong ngayon, paano naman yung mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa labas ng bansa, pero may issue sila with their homeowners association? Paano po yun? Anong gagawin nila?
Yung mga OFW naman po, actually it's a common occurrence din po sa aming agency ano. Ang mga OFW ang ginagawa po nila, nag-execute nga po sila ng special power of attorney. Sabi ko nga po kanina, kung kayo po ay magpa-file bilang isang representative, kailangan nyo lang po ng special power of attorney galing po doon sa mag-file ng complaint para po kayo ay makita ng HSAC na otorisado po kayo na mag-file ng complaint on their behalf. So, if ever po, mga ating mga dear OFW sa ibang bansa, kung gusto nila mag-file ng complaint po sa ating tanggapan, maaari lamang po na i-accomplish lang po yung verified complaint, i-comply lang po yung mga kailangan, and at the same time po mag-execute po ng special power of attorney sa kung sino po yung kanilang inautorisahan na mag-file po ng kaso sa amin. Okay. It doesn't necessarily mean an immediate family member. Yung ano, halimbawa, katiwala, caretaker ng unit nila doon sa ano, sa home o doon sa bahay, pwede na yon, hindi naman kinakailangan na anak ko, asawa ko, o magulang ko. Ang special power of attorney naman po, wala naman po siyang qualification sa totoo lang. Pero syempre po, bilang tayo, ang ating tiwala ay of course nasa ating mga family members, pwede po natin i-authorize ang ating mga family members. Pero syempre po, better sana if ang i-authorize natin is someone na yun nakakaalam po ba ng kaso, para po at least mas madali niyang mai-layout yung mga yung mga gustong solusyon ng complainant doon sa complaint kung sakali po na mag-file na siya. Okay, ito pa attorney. Ang pinag-usapan natin mga nakatira sa subdivision, condominium. Paano yung mga less financially able nating mga homeowners? Yung mga indigent, sabihin natin. How do they go about this? Sa ating naman po mga indigent na litigants, pwede po kayo kumuha ng sertifikasyon galing sa DSWD or sa Municipal Social Welfare Office po ng sertifikasyon na kayo po ay indigent litigant. So, Certificate of Indigency po ang tinatawag doon. Yung Certificate of Indigency po na yun po yung magsasabi sa amin na wala po kayong wala po kayong kapasidad magbayad or kasama po kayo sa tinuturing ng batas na indigent. So, in that stead po, pag nakapagsabit po kayo ng Certificate of Indigency, hindi nyo na po kinakailangan magbayad ng fees. And i-add ko lang din po pala, Sir Ray, no? Okay, go ahead. Yung fees pala natin, sabi ko nga po kanina, online, 'di ba? Yung sa verified complaint natin. Doon din po mismo kasi po may babayaran din po tayong fees pag nag-file tayo ng complaint. Meron na rin pong calculator doon na available. Okay. Pwede na rin po kayo magbayad online para po pagdating nyo doon sa Regional Adjudication Branch, filing na lang po siya. Ano na po siya, mako-compute na po kung magkano po yung inyong babayaran. Oy, buti na, banggit niya na it almost did not catch my attention. So, bukod sa walk-in sa HSAC o sa mga RAB offices ng HSAC, pwede rin online. Yes po. Okay, so how do they go about? Nasa website lang ba ng HSAC? Opo, yun? nasa website lang po yung verified complaint. May mga forms po doon. Pwede nila fill upan. And then, subsequently, pati rin po yung fees calculator. Meron din po doon. Ayun, okay. So, usually ba magkano ang inaabot nito? Ah, O depende sa kaso? depende po sa kaso actually. But yung HSAC naman po, gaya nga po ng sinasabi namin, nagpapakilala kami sa mga tao, pinapakilala namin ang aming mandato. So we try our best as much as possible na to keep the fees at a minimum Yes. lang po talaga para at least po kahit sino pong litigan, kung ano pong estado ng buhay, ay pwede po makapag-file ng complaint sa ating Ayun. tanggapan. Sana, pero baka dumating ang panahon na libre na. Sana po tingnan natin. Okay, sana. Anyway, alright. Pero, okay, pag sinabi natin mga indigent, yan yung mga nakatira na, ano ba yan? Yung mga na-socialized housing units, 4Ps, ganun ba? Depende po actually kung sino po yung i-classify ng DSWD or ng Municipal Social Welfare Office po eh. So, matanong ko lamang po, so, sa mga ganitong klaseng verified complaints, again, this is a hypothetical question na isasubmit sa HSAC. Sa mga verified complaints ito, ilan percent dito ang umaakyat talaga sa sala ng HSAC? Actually, wala naman pong benchmark na figure kasi nga po, sabi ko po sa inyo, case to case basis po siya. Depende po talaga yan sa isusubmitin ninyo na
na ebidensya po at pati rin po yung mga attachment. Syempre po, before nyo po i-submit yung complaint ninyo, ang ating po mga regional adjudication branches ay nire-remind na kayo agad para po at least hindi ma-dismiss agad yung complaint for non-compliance. So as to pag na-comply nyo na po lahat, of course po, pag inakyat na siya, doon na medyo medyo magmamatter na po yung mga allegation ninyo, pati po yung mga evidence. At yun po ay case-to-case basis. But then, sabi ko nga po kanina, as much as possible po, the agency also does its best para po ma-adjudicate ng maayos itong mga reklamo ninyo sa aming tanggapan. Ito, attorney, pasensya ka na, kailangan ko lang itanong ito, Yes, no? So, kailangan mo kasi ng mga attachments dito, di ba? Sabi mo nga, may mga evidences or something like that. Something to prove your complaint. For example, ang pinag-uusapan is pagdating sa pera ng isang asosasyon. Kinakailangan ba na merong kalakipyan ng mga anong tawag kasi dito? Official statement of account Yes. ng HOA. Opo, actually yung kaso po talaga is magdedepende talaga siya. Ay, yung ebidensya po na i-attach ninyo sa inyong mga complaint ay magdedepende po talaga sa kung ano po yung kaso. So for example po, Sir Ray, if magpa-file po kayo ng may kaugnayan sa financial standing ng homeowner association ninyo, then syempre po kailangan po talaga yung mga statement of accounts or kahit na ano pong transaction na nag-i-involve na ng pera in dispute or yung pera or yung parang kung saan po nagbubunga yung reklamo ninyo. Ayun, okay, sige. So, alright. Bibigyan daan ko lang to, Attorney Nikki. Opo. Kasi nag-message sa atin dito si June Joson. So, June, natanggap ko yung message mo. At rest assured, ipo-forward natin ito sa HSAC. Kay Attorney Nikki, ipo-forward natin sa HSAC para matugunan nila ito. Okay? Kasi hindi naman natin pwedeng isa lang ito dahil iba yung topic natin for today. Pero wag kang mag-alala, June Joson. We will endorse this to HSAC and we will make sure na matatanggap nila itong query mo na ito. Ha? Okay. Magbabalik po kami. Sa pagbabalik namin, ito na, tatalakayin na natin. Itong isang kaso na may kinalaman sa verified complaint. Pero ano na to, na-desisyonan na po ito ng Korte Suprema. At mamaya aalamin natin ang detalye nito sa pagbabalik po ng ating programang Housing Rights with HSAC. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla.
Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Housing Rights with 8SAC sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ikalawang bahagi na ng ating programang Housing Rights with 8SAC. Kasama pa rin ang ating Human Settlements Adjudication Commission. Of course, kasama natin live sa studio, Attorney Nikki Albert Tarungan, Attorney for ng Legal Service ng 8SAC. So, Attorney, nandito na tayo. Pag-uusapan natin ngayon itong isang nadesisyonan ng kaso ng Korte Suprema na tumatalakay po dito sa usapin natin na verified complaint. At kung hindi ako nagkakamali, this is a GR number 181206. Mukhang na-desisyonan ito no October 2009, ano? Opo. Tama po. Ano po bang kaso ito, Attorney Nikki? Opo. Ito po ang kaso ng Mega World versus Tanseco. So, before lang po ako mag-start, no, kung nagpaplano po ang ating mga viewers, ang ating mga listeners, na mag-file ng reklamo sa mga developers po dahil sa hindi turnover ng unit or yung delayed na turnover, magandang pag-aralan niyo po yung kaso na to. Magandang mabasa niyo po itong kaso na to para po at least malaman niyo po ang inyong mga karapatan, and at the same time malaman nyo rin po kung ano yung kaso na dapat nyong i-file laban sa developer po na inyong fa-filean. So, basically, Sir Ray, ito pong case ng Mega World Tanseco, ito po ay nangyari noong July 1995 wherein si Mila Tanseco po ay nag-enter siya ng contract to sell ng isang pre-selling ng condominium unit with Mega World Corporation. So, naging diligent naman po si July 1995 po yung nag-start, no. So naging diligent po si Mila, si Tanseco, no, sa pagbabayad niya hanggang January 1998. Doon po sa kontrata nila, doon sa contract ng pre-sale ng condominium unit, ang turnover po ay October 1998. Na may palugit din po, may grace period na hanggang April 30, 1999. However, nung pagdating po ng October 1998, wala pong na-turnover sa kanya. Dumating din po yung grace period, na-consume din siya hanggang 1999. Hindi pa rin po na-turnover yung property. In fact, Sir Ray, after 3 years na i-turnover yung property. Tagal, or 2002 na. Tapos, ang nangyari po dito is, syempre, nung binigyan na po ng notice of turnover si Tanseco ng Mega World, syempre po ayaw na tanggapin ni Tanseco. So, ang sabi ni Tanseco is parang, di ko na yan tatanggapin. Gusto ko nang i-refund nyo yung pera ko. I-cancel na natin yung kontrata. Bayaran ninyo ako ng danyos, and at the same time, yung interest, pati na rin yung mga binayad ko sa abogado. So, yung Mega World po, tumanggi sila. Kasi sabi nila parang, hindi ka pwedeng mag-demand ng refund sa amin. Okay. Kasi, meron na kaming notice of turnover. And kaya kami hindi nakapag-turnover nung time na yon dahil sa 1997 Asian Financial Crisis. Okay. Kaya hindi nila na-turnover ng maayos. So, ayun po. Eventually, hindi po nag-agree si Tanseco doon. So, nag-file po siya ng complaint sa dating HLURB na ngayon po ay na-reconstitute na po into DHSUD. DHSUD po at HSAC. Sa amin po napunta yung adjudicatory functions. Ayun, okay. So, ang tagal, ano? Ang tagal nung turnover. Ibig sabihin, nag-issue na siya ang Mega World nag-issue ng nabigyan ng notice of turnover. Opo. Itong si Tanseco. Opo. Di ba, ako hindi ako abogado. This is just for the sake of discussion. Opo. Pag sinabing turnover, nag-turnover na ako sa iyo, dapat kumpleto na 'yon. Opo. Okay, sige. So, ano nangyari sa kaso? So, nangyari po dito, ito po ay initially na-file po sa HLURB, tapos umakyat po hanggang Korte Suprema. So, ang Korte Suprema po ay nag-rule in favor ni Tanseco. Ang sinabi po ng Supreme Court dito ay hindi nila pwedeng i-justify yung 1997 Asian Financial Crisis dahil sa hindi nila pag-turnover on time ng property ni Tanseco na binabayaran niya ng tapat. So, bilang developer,
dapat alam nila kung ano ang mga mangyayari sa market. Dapat aware sila at nag-enforce sila ng mga measures para protektahan yung mga kliyente na dumidepende sa kanila. Kasi po tagal 3 years siya. So, hindi rin po yung dahilan ni Mega World na magta-turnover na sila, hindi na pwede mag-refund. Hindi raw po 'yun, sabi ng Supreme Court. Sapagkat noong time na magre-refund na kayo, matagal na kayong delayed. 3 taon na. 3 taon na nakalipas. So hindi nyo nung time pa lang na nung October 1998 pa lang, nandun na yung karapatan ni Tanseco na makuha yung property. So doon pa lang pasok na agad yung refund niya. Hindi na magba-matter kung nag-issue kayo ng notice of delivery after. Okay, so ganun pala. Ganun pala. So dun sa mga lalo na yung mga yung mga OFWs natin, na Tony Nikki, 'di ba? Na bayad sila ng bayad dun sa unit, sa developer. Minsan 'di ba umuwi yung mga OFW pag pinuntahan yung unit, hindi pa nga naumpisahan. Yung iba naumpisahan pero hindi pa tapos. So yung mga ganun, pwede kang mag-seek ng refund. Yes po. Actually, para lang din po aware yung ating mga minamahal na viewers at mga listeners. Ito pong ito pong right na ito ay nasa batas po, nasa section 23 po ng PD 957 yan, also known as yung subdivision and property protection decree po. So, sa sinasabi po sa section 23 ng PD 957 na ang mga developer na hindi makapag-turn over on time or may delayed turnover, pwede pong mag-refrain sa pagbayad yung mga buyers. Basta po ino-notify lang po nila yung developer. Pwede po silang magsabi na hindi ko nababayaran, hindi muna ako magbabayad, isususpend ko ang payment ko sapagkat hindi nyo na i-deliver sa akin sa tamang oras yung property. And at the same time, hindi rin po mapo-forfeit kahit po sabihin na nating mag-suspend sila ng payment, hindi rin po mapo-forfeit yung payment na binayad nila. Parang, kasi po normally kapag for example, kapag tumigil kayo magbayad, sasenda na agad kayo niya na duly demandable na po yung buong amount no? O kaya po, sige babalik na namin yung property mo pero forfeited yung mga binayad nyo, yung mga binayad mo dati. Hindi po pwede yun sapagkat yung buyers po natin, entitled po sila na makuha po yung full na binayad po nila. Gaya nga po nung kaso ni Tanseco laban sa Mega World. Ay kasi itong kasong ito, para mahimay lang ng ating kote, Tony. Si Tanseco kasi, sabi mo nga, very diligent siya sa pagbabayad for the past 3 years. Opo. Paano kung hindi naging diligent yung homeowner sa pagbabayad? Meron bang dahilan doon para sabihin na, hindi ka naman naging diligent sa pagbabayad? Pumapalya ka naman Opo. Will that matter? Actually, hindi rin po. Kasi po, sabi ko nga po dito, ang pinaka-meat po talaga ng Section 23 ay itong pag-deliver po on time ng ating mga developer. Ito po ay deterrent sa kanila para hindi nila matakasan yung obligasyon nila sa batas na mag-deliver po on time. So, in that sense po, if ever po na kunyari hindi diligent sa pagbabayad yung ating, of course, ibang kaso po pag hindi nagbabayad talaga. Yes, oo. But if hindi diligent in a sense na hindi consistent yung magbabayad, hindi pa rin po binabar ng fact na yun, hindi po yun hadlang para po makapag-claim siya or makapagsampa siya ng kaso laban doon sa developer under Section 23 po. Curious lang ako, pati ba yung down payment doon makukuha? Di ba, bago mo kunin yung housing unit, may down payment pa kuno Pati ba yun makukuha? Yes po. Actually, depende po yan, sir, sa aligasyon ng complainant Kung gusto niya kunin lahat, pwede po. Kung gusto niya yung bayad niya lang, pwede rin po. Pero most of the time po kasi kinukuha lahat. Lahat. O nga naman, bakit mo nga naman iiwan pa yung down payment? Yes po. Anyway, okay. Ito pa. Ito labas na ito dito sa kaso pinag-uusapan natin. O syempre nanalo na nanalo na yung complainant. I-refund. Paano nakukuha yung refund? Ibig sabihin, check ba yung ini-issue nung developer? Paano kaya? Actually, magdedepende po yan pag nag-execution na po. Pag naging penal na po yung desisyon ng Supreme Court, ma-issue na po siya ng writ of execution. And then yung writ of execution po, yung sheriff po, siya na po ang bahala kung paano po
iaano yung kung paano po kukunin yun. Naku, kasi marami din kung minsan dinidelay yung pagbayad Oo nga po. Ang dami-daming dahilan ng pagdidelay ng pagbayad Opo. dito sa mga repad na ito. Alright, sige. Meron pa bang ibang mga mahalagang detalye na dapat nating ibahagi, Opo. Attorney Nikki, tungkol dito sa kasong ito? Opo, kung meron po kayong mga katanungan po other sa pag-file ng verified complaint, or meron po kayong gustong liwanagin, meron po kayong gustong itanong sa aming tanggapan, maaari lamang po na i-contact nyo po kami sa aming cellphone number na 0917-837-5380 o maaari mag-email lang po sa info@hsac.gov.ph. Pwede nyo rin po kaming bisitahin sa aming Facebook page, HSAC-PH po, o sa aming website na hsac.gov.ph. Nandun po yung directory ng aming mga regional adjudication branches. So, kung nasaan man po kayong part ng Pilipinas, makikita nyo po doon yung contact ng aming regional adjudication branches, and rest assured, pwede po kayo tumawag sa kanila kung meron po kayong mga katanungan. At dahil po kami ay quasi-judicial agency po, hindi po kami pwede magbigay, of course, ng legal opinion na may sa kaso ninyo. Kasi nga po, mahirap naman po na magbigay kami ng legal opinion kasi mapapangunahan namin yung paglilitis ng kaso. But then, other than that, kung ano po yung mga question ninyo, basta po patungkol sa pag-file ng complaint, kung meron po kayong query na wala naman po kinalaman sa existing na kaso sa amin, maaari po kayong tumawag anytime. Maaari po kayong mag-email anytime. Ayan, si Miss Betty Atina, nagme-message sa atin sa Singapore. Talaga nakatutok siya sa atin. Nakatutok talaga siya sa atin. Thank you very much, Tita Betty Atinan na Singapore. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating programa. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na?
Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Housing Rights with 8SAC sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, nagbabalik po ang programang Housing Rights with 8SAC. Kasama natin of course ang Human Settlements and Adjudication Commission. Of course, nasa studio pa rin natin ang ating Attorney for ng Legal Service ng 8SAC, Attorney Nikki Albert Tarukan. Alright, Attorney Albert, so magra-wrap up na tayo dito sa ating episode na ito. So pinag-usapan natin is yung verified complaint. At kung ano yung mga nilalaman nito, ano bang kahalagahan nito, ano ba yung proseso dapat pagdaanan nito. So, and of course, na-discuss din natin yung isang kaso na nadesisyonan na ng Korte Suprema, yung Mega World Globus versus Mila Tanseco, with GR number 181206 noong October 2009. So, is there any more information na gusto mong iparating sa ating mga kababayan hinggil dito sa topic na pinag-usapan natin ngayon? Opo, yun nga po, sabi ko nga po gaya kanina, nagpapakilala kaming ahensya, para po malaman ninyo na meron po kayong kaagapay sa mga complaint ninyo against sa mga developers, sa mga homeowners associations, or sa mga board po ng homeowners associations ninyo. Iano ko lang po na may mga regional adjudication branches po kami. Depende po yan kung nasaan po kayo. Meron po kaming regional adjudication branch din po dito mismo sa NCR. Ito po ay located sa Kalayaan Avenue, tapat lang po ng City Hall. Pwede po kayong bumisita sa tanggapan ng RAB NCR or yung RAB Central Office sa 6th floor po. And at the same time, pwede rin po kayo mag-lodge ng inyong mga katanungan physically sa aming tanggapan po sa Public Affairs Division sa first floor po, sa ground floor po ng 8SAC. And yun po yung mga information lang din po kanina, kung yung sana po na-take note nyo po yung phone number namin. Yan. Pakiulit na lang kaya, Atty. Ang aming phone number po, ulitin ko lang po, ay 0917-837-5380 po. And at the same time, pwede po kayo mag-send ng email sa amin, info@hsac.gov.ph. Pwede rin po kayong mag-comment sa aming mga posts sa Facebook, HSAC-PH po. And at the same time, pwede rin po kayong bumisita doon sa aming website, which is yung hsac.gov.ph. Sabi ko nga po, nandoon din po yung mga kakailanganin ninyo para po makapag-file ng complaint. Pati rin po yung mga babayaran ninyo. So, okay. And of course, mayroon lang message dito si Mensurado Armel, Human Settlement Adjudication Commission, RAB 8 Caraga. Ayun. DHSUD Regional Office 13, yan, National Housing Authority. Okay. Alright. And of course, thank you very much sa inyo. Ibig sabihin, nakatutok talaga sila sa atin, sa ating programa ngayong araw na ito, ngayong episode na ito. Well, thank you very much, Attorney Nikki. Okay. And of course, sa lahat ng mga officials natin sa 8SAC and staff, lahat, maraming salamat po. Ito pong programang Housing Rights with 8SAC, ulitin ko, is a collaborative effort between Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service and of course ng Human Settlements and Adjudication Commission. Ang layunin po namin dito ay upang mabigyan kayo ng kaalaman, ma-guide kayo doon sa mga tamang proseso. Lalo-lalo na sa usapin ng ownership ng bahay, yung karapatan ninyo bilang mga homeowners. Kayo man ay nakatira sa condominium, kayo man ay nakatira sa malalaking subdivision, exclusive subdivision, o sabi nga ni Atty. Nikki kanina, yung mga indigent natin, at lalo na yung ating mga overseas Filipino workers. Marami rin kasi nakakarating sa 8SAC ng mga ganitong klase ng pag-ask ng assistance mula sa mga overseas Filipino workers. So, sabi ko kay Atty. Nikki, yung masakit na dulot nung sa isang OFW na naingganyo kang bumili ng isang house and lot. Nagsasakripisyo ka sa labas ng bansa. Okay? Tapos nagbabayad ka diligently, sabi mo nga, diligently, buwan-buwan. No? Tapos pag uwi mo dito, no, sinilip mo yung bahay, walang bahay. Tapos yung lupa, ang taas na ng damo, walang bahay, walang poste. So, yun. Nandiyan po ang 8SAC na handang tumulong sa inyo. Okay? So, ang tabayan nyo yan, 8SAC every Saturday
11 a.m. to 12 noon. Okay? At napapakinggan din at napapanood itong ating programang ito at yung mga naunang mga episode at mga susunod na episode ng 8SAC sa FB page din ng 8SAC at sa mga regional offices ng 8SAC. At ulitin ko, sa mga regional stations din ng Presidential Broadcast Service, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil hindi lang naman, Atty. Nikki, dito sa National Capital Region, merong mga subdivision. Opo. 'Di ba? Maraming mga subdivision sa Visayas at Mindanao. At syempre, yung mga indigent, okay? Tsaka yung mga OFWs natin, pag umuwi yan, hindi lang naman nakakonsentrate sa National Capital Region yan. nga po. Nasa Luzon, Visayas at Mindanao rin yan. Sana po nakatulong kami sa inyo. Ano po? Okay. Ito, may message si John Strife. Very informative. Thanks, attorney. Yan. Nagpapasalamat si John Stripe at si Mensurado Armel. Thank you, attorney and RP. Radyo Pilipinas World Service po. Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, attorney Nikki. Maraming salamat din po, Sir Ray, sa pagkakataon at maraming salamat po sa mga viewers din po natin, mga listeners natin na naging patient po sa pakikinig sa amin. Nako, talaga naman. And we expect na sino ba susunod na? Babalik ba si attorney? Susunod na Sabado. maraming salamat po sa ating mga nakaagapay, ha? Sa Master Control, si Milo Jonela. Georgiani po. Si Georgiani. Ayun, nakalimutan ko tuloy pangalan. Si Georgiani. Thank you very much, Georgiani, sa 8SAC din. And of course, sa Wirecast natin, si Hero. And of course, ang ating executive producer at main coordinator ng Radyo Pilipinas World Service sa 8SAC, si Mr. Erwin Peñano. And of course, kay Ma'am Bea, dyan sa 8SAC. Thank you very much again, Attorney Nikki. Maraming salamat po, Sir Ray. At ito naman po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan ni Jerome Toledo. O nga pala, let me take this opportunity dito sa programang 8SAC kasi hinawakan niya itong programa. I would like to thank Jerome Toledo for hosting the program for the past 3 episodes nung programa. And we wish you all the best, Jerome, sa pagtungo mo sa Naga. Okay? We wish you all the best and success. Okay? Alam mo na yung usapan natin, ha? Kailangan pag nakita tayo ulit, supervisor ka na or station manager ka na ng isang station. Maraming salamat po. At tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service at tuloy-tuloy po rin yung suportahan ang 8SAC, ang ating maasahan na Human Settlement Adjudication Commission. Again, thank you very much. Hanggang sa susunod na edisyon ng Housing Rights with 8SAC. Narito na, kabayan, ang programang Housing Rights with 8SAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with 8SAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina, kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa 8SAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with 8SAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo,
damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. For a period of 10 or more years dito sa Radyo Pilipinas World Service, and they have dedicated their life, their work, their time, and their passion. The word is passion, their passion and dedication sa trabaho nila dito sa Radyo Pilipinas World Service. I'm talking about Miss Bea Gasa de Guzman, and of course si Mr. Jerome Toledo. Nagpapasalamat po ang inyong lingkod bilang station manager ng Radyo Pilipinas World Service sa dalawa nating kasamahang si Miss Bea Gasa de Guzman at Jerome Toledo for dedicating their life for more than 10 years dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Their time, their effort, their dedication. Sa kabila ng napakaraming mga hamon dito sa Radyo Pilipinas World Service, sa dami ng mga challenges na kinaharap po ng himpilang ito. Both sa production and sa technical side. Marami po tayong mga nakaharap na mga challenges, balakid to where we are today. Okay? So, pero nandyan sila at sinamahan nila tayo at nagbigay sila ng kanilang oras at panahon, dedikasyon. Mawawala na po sila, lilipat. Hindi na mawawala, kundi lilipat lang sila ng himpilan. Si Miss Bea Gasa, which handled so many programs dito sa ating himpilan, like ang Pilipinas Ngayon, yung programang Usap-Usapan, and of course yung Warm Heart. Hindi pa kasama dyan yung kanyang pag-pitch hit sa English programs natin na Dateline Malacanang, alright? And jobs in between those programs, okay? So nakikita nyo po yung talagang dedication nila. Gayon din si Mr. Jerome Toledo na kasama rin nating bumuo ng segmentong Balitang Artista. Siya po si Mama JT. Baka nakakalimutan niyo, siya si Mama JT. Di ba? Di ba? Kasama rin natin siya. Naumpisahan natin yung programang FNC, Front and Center. Pero siya ang nagtuloy ng programang Front and Center, si Mr. Jerome Toledo. At syempre, itong programang 8SAC na hinawakan po niya for the first 3 episodes. And of course, kasama rin yung mga trabaho ni JT na nagpa-file ng report, World Service o English World Service report sa RPNN o yung Radyo Pilipinas News Nationwide. At nag-field din po si JT. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na mag-field reporter. Katulad ni Miss Bea Gasa na nag-field reporter din po. So, kung bibilangin natin lahat ng kanilang mga naging contributions, dito sa ating himpilan, hindi natin mabibilang. And I'm very, very proud of what they have become. Simula nung una ko silang nakita. Simula nung una ko silang nakadaupang palad. Simula nung una ko silang tinanggap as staff ng Radyo Pilipinas World Service. I have seen them grow professionally and personally. I have seen them develop skills na hindi ko akalaing madedevelop nila
which has become so useful sa chosen career path na pinili nila ngayon. So I'm very proud of them, and I'm very, very hopeful na magiging successful din sila sa saan man sila mapunta na himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, o magdesisyon man silang lumipat sa pribadong sektor. I know they can do it. I know they have the drive. I know they have the passion. Yun ang pinaka-importante, passion. Aanihin mo ang isang matalino at supposed to be magaling at matalinong aplikante kung wala naman dedication at passion sa trabaho. Di ba? Yun ang importante. And that's what they have. And they have it both. Okay? So what else can you say? What else can you have for? Kaya sa mga lilipatan nila mga himpilan, sa Radyo Pilipinas Naga, ano yan? Asset nyo. Magiging asset nyo si Jerome. Sa Radyo Pilipinas Batanes, magiging asset nyo si Bea Gaza. And syempre, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga staff na naiwan ngayon dito. May iwan ninyo. Sila Erwin Peñano, Leo Magpayo, Stephanie Vicente. Okay? Ang bago natin kasama, si Drizzle Nanyong. Sa Master Control side, si Milo Jonela, si Susan Aison, si Hero, at saka si Justin. You have all left us memories and experiences that will never be forgotten. Maraming salamat sa inyo. Pero alam ko, hindi naman itong huli natin pagkikita. Sigurado, makakasama pa rin namin kayo sa Radyo Pilipinas World Service one way or the other. Kasi nga, this is your mother station. Dito kayo nagsimula, and I believe you will never forget where you came from. Alright? Kaya sa ngalan nila Erwin Peñano, ni Leo Magpayo, ni Stephanie Vicente, ni Drizzle Nanyong, ng ating mga si Jay Arevalo pa pala. Nakalimutan ko tuloy. Si Jay Arevalo. Isa pa yun na kinakitaan natin ng potential, at he is now proving himself. Sa Master Control, sila Milo Jonela, sila Susan Aison, si Justin, at saka si Hero. Ayan, sige. Lahat kami, wishing you all the best. And we wish you all the best, all the luck. Radyo Pilipinas. Success. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Again, this is your station manager, naging station manager ninyo sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang. Thank you very much for your time, dedication, and passion for serving Radyo Pilipinas World Service and serving the Filipino people and the overseas Filipino workers on the Filipino diaspora, saan mang panig sila ng mundo naroon. Maraming salamat po sa inyo, Bea Gaza de Guzman and Jerome Toledo. Thank you very much. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.